Hello. Pakibati po ang nakatabi kung nagbabalik. Kung iyan ay bagong dating, pakitapik, pakibati po. Salamat sa kanilang mga buhay na nandito ngayon. Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Marami po tayo ngayon. May mga upuan pa po dito sa mga nakatayo. May mga upuan pa pong bakante. Pakipilda po natin para wala tayong nakatayo. Sige po, dito po tayo. Sama-sama po tayo. Makibahagi po tayo sa gawain ngayon. Okay? Okay. First of all, we would like to acknowledge ang atin pong mga prayer warriors bago magsimula ang gawain. It's been long forgotten para sa mga hindi ganong kaagan dumating. Pero sa mga maaagan dumating, pwede po palakpang natin ang buhay ng mga nagpre-pray doon sa kabila. Early morning, 8:30, minsan maaga pa doon. Bago po magsimula, yung mga seniors natin, salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po nagiging fruitful ang ating gawain every time. I-acknowledge ko rin po yung ating mga senior citizens about house churches. Sa totoo lang po, maaaring sabihin ng iba na may matanda kami, maraming sinasabi, mahabang mag-pray. Pero sa totoo lang po, they are a blessing. Their wisdom, their knowledge na ini-impart sa bawat house churches ay kapuri-puri po. So muli, palakpakan po natin ng mga matatanda sa ating iglesia. Hindi po natin ikahiya ang gray hair, sabi nga sa Bible. Tayo po ay manalangin, panalangin po natin ang ating pastor na nagsasalita ngayon sa isang church sa Apalit. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, sa iyo po namin tinataas ang gawaing ito. Kagaya ng prayer namin, Panginoong Pamilya kanina, ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan, at ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Sabi nga nung prayer namin kanina, more of you and less of me, Panginoon. Walang matatanyag na iba kundi kayo, Panginoon. At sa bawat salitang bubuka ng aking mga bibig, Panginoon, ito po ay maging rema, Panginoon, ng pagbabago sa buhay namin at kalaliman ng pagkakilala sa iyo. Gayun din ang aming pastor na nagsasalita sa oras na ito. Alam namin, iningatan mo siya papunta doon sa lugar na iyon. At ganoon din po ang magiging panalangin namin hanggang makabalik siya sa lugar na ito. Pagpalain mo ang kanyang mga sasabihin at maging kalakasan at pagbabago rin ng buhay ng bawat isang makakarinig ito sa lugar na iyon sa iglesia sa Apalit, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Okay, nandito po ba ang magkapatid na Abby saka Ira? Diyan, yan. So sa lahat po, sila po ay nakaranas ng loss sa kailang nanay. So mamaya po, let's comfort them by greeting them mamaya po sa ating pag-uuwian. Okay. So tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating series na pinamagatan nating Habakkuk, God and Us. Yan po ang title ng ating series sa buong buwan ng Oktubre. Sa buong buwan ng Pebrero. Kala ko birthday ko na sorry. At least gising kayo, di ba? At least gising kayo. Okay. Sa totoo lang po, nung tinasabi ni Elder Dan na tingnan nyo yung devotion nyo, kung naikumpara nyo yung pinag-aaralan natin last time, sa totoo lang ho, ako man, hindi siya ganun malapit. Medyo konting hagwis, pero kasi limitado ang notebook, limitado ang, ewan ko kung nagsusulat pa kayo, pero sa akin limitado ang notebook, so medyo hindi malapit, hindi rin naman malayo. Pero sabihin natin, sa thorough na pag-aaral natin, nakikita natin kung ano ba talaga ang importansya ng Habakkuk. Nakuha niyo po ba ang meaning ng Habakkuk? Naintindihan niyo po ba sa 3 linggong pag-aaral natin? Hello? Na hindi siya isang simpleng kapahayagan ng mga katulad ng minor prophets about destruction. Sabi sa pag-aaral, si Habakkuk ay kapanabayan ni Jeremiah. Si Jeremiah po, kung matandaan nyo, nung itinuro ko rin to, way back 2024, ang sabi po doon, ang lahat ng kapahayagan niya ay tungkol sa pagkawasak ng bansang Huda. At yung kapahayagan na yun, talagang sinasabi na madidestroy talaga sila. Pero ni isa, walang nakinig. Kaya nga natuloy yung pagkakabagsak ng Huda. Nung panahon na nagpa-prophesy si Jeremiah, nandun din si Habakkuk. Pero siya, more of questioning, more of inquiries ang ginagawa niya. Personal prayer between God and him. Ganun yung kanya, yung storya niya. At kung babalikan po natin yung mga pagtuturo ng ating mga elders at ng ating pastor ng mga nakaraang linggo, it's a personal thing between him and God. Hindi po ito pagpapahayag na sinasabi niya sa mga tao, mawawasa kayo, sasakupin kayo ng Babylonia. Hindi po. It's a prayer. Ganun po yung lumalabas sa buong tema ng Habakkuk. At kung makukuha niyo po, ito po sa topic po ni Elder Ed, saka sa topic ni Elder Dan,
Iisa ho, merong iisang word na binanggit yung dalawa sa title nila. Ano po yung salita na yon? Sige po, reviewin nyo. Kung hawak nyo yung notebook nyo, kung hawak nyo yung cellphone nyo, merong isang salita na ginamit sila. Ano po yun? Sa pamagat nila. Nakita nyo na po? Trust. Trusting God in times of uncertainty, pamagat nung kay Elder Ed. And a call to trust, ang pamagat nung kay Elder Dan. Tungkol lahat sa pagtitiwala. Pero ang punto po ng pinag-aaralan natin ng mga nakakaraang linggo ay puro pagtatanong. Di ba? Pagtatanong, bakit po ganito? Bakit nyo hinahayaan? Bakit ang Babylonia? Pero ang sinasabi doon, a call to trust. Trusting in times of uncertainty. So ang lahat ng tinuturo ng aklat ng Habakuk is tungkol sa pagtitiwala. So ngayon ho, bilang panghuli sa topic na ito po ang dapat maging stand nating mga Kristiyano sa panahon na ikaw ay nako-confuse, sa panahon na ikaw ay hindi mapakali, sa panahon na ikaw ay wala kang marinig na tinig ng Diyos, walang direction na nanggagaling sa Diyos. Ito po ang dapat maging tugon natin. Okay. Alayara. Sige. Sa iyo muna. Okay. Ang pamagat po ng ating topic ngayong umaga is, sa notes po ninyo, sa handout ninyo, our response in times of questions is to remain steadfast in His words. So ang katugunan po, ang sinasagot po natin ngayong umagang ito, trusting God in uncertainty, a call to trust. Pagkatapos nun, pag sinasabi mo na hindi ka na mapakali, nanto ka sa sitwasyon na hirap ka na, ito ang dapat maging tugon mo. Manatiling matatag, manatiling nagtitiwala sa mga salita ng Diyos. O in other words, let's just say, to remain steadfast in His promises. Mapapagkatiwalaan po ba ang mga pangako ng Diyos? Uulitin ko ho'y tanong kung hindi nyo narinig. Mapapagkatiwalaan po ba ang mga pangako ng Diyos? Salamat po. Okay. Sa nakikita nyo po sa inyong mga lessons, nagsimula po agad sa Roman numeral number, ano ho yung hawak nyo? Roman numeral 3. Ito ho yung outline natin. Kung ilan lahat sila? 6. Okay, wag kayong, ano ang response in times of questions? Remain steadfast. Okay? So still lang kayo dyan, relax. Okay, 6 po ito kasi yung 3 dyan, dito ko ipapacilitate sa taas. Okay. Number 1 is review and preview. Balikan natin yung 3 lessons, saglit. Number 2, questions and motivations. 3, yung nakikita nyo po sa inyong mga lessons, handout, prayers and praises. 4, wrath and mercy. 5, rest, rejoice, and rise. At yung pinakahuli ho natin, yung ating takeaways o yung ating conclusion, response and action. Okay. Tuloy po tayo. Review and preview. Balikan natin yung 3 lessons saglit. Okay. Sa turo po ni Elder Ed, ang sabi ho doon, asking why is a valid Christian response. Dati ho, ang pagkakakilala natin, pag sinasabing bawal mong tanungin ng Diyos kasi may wisdom siya hindi natin mauunawa Pero sa totoo lang po, ang pagtatanong po ng bakit, isang validong tanong ng Kristiyano. It's a valid Christian response. Pwede ho tayong magtanong. Pero tandaan po natin na pag nagtatanong tayo, hindi natin mauunawaan lahat. Nakukuha po ba? Yun ang tinuturo ni Elder Ed, trusting God in times of uncertainty. Kaya ho, pwedeng magtanong, pero hindi ho ibig sabihin nun na ikaw ay walang pagtitiwala sa Diyos. Naintindihan po ba? Pangalawa, God's answers doesn't always be a response to our inquiries because He has His own timeline beyond our understanding. Tandaan niyo ho yung verse na ginamit ni Elder Ed sa Isaiah. Sabi ng Diyos, my ways are not your, and my thoughts are not your thoughts. Sabihin, meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Pwedeng magtanong, hindi ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya. Pero tandaan natin, hindi natin masasagot ang lahat ng bagay. At hindi obligado ang Diyos, sabi sa turo ni Pastor, hindi obligado ang Diyos sasagutin tayo sa lahat ng ating mga katanungan.
Okay po ba? Ngayon tatanong nyo, ba't pwede palang magtanong? Ba't di ako sasagutin? O, balikan natin yung pagpili ng Diyos. Wala tayong karapatan na tanungin ng Diyos tungkol sa kanyang mga decisions. Okay? Tuloy po tayo. Pwede na ba? Sa'yo pa rin. Sa akin na. Okay. Kay Elder Dan. Ang sabi ni Elder Dan, to trust God is to know Him first. Si Habakkuk, nung time na to, sabi ni pa Elder Dan, Habakkuk knew God theologically. Kilala niya ang Diyos. But, despite all of that, nagtatanong pa rin siya. Ulitin ko ha, validong Christian response ang pagtatanong. At sa punto pong ito, ang ating pinakalisensya para magtanong ay dapat kilala natin ang Diyos. Kilala mo ang Diyos, pwede kang magtanong, pero uulitin natin, kahit kilala mo ang Diyos, merong mga bagay na hindi niya ipapaunawa sa atin. Ang ginamit dito ni Elder Dan na verse ay yung Deuteronomy, na merong mga bagay na ibigay sa atin ng Diyos para maunawaan at may mga bagay na hindi talaga niya ipinagkaloob sa atin. Remember that? Hello, church. Pangalawa, knowing God deeply and personally helps us to trust in Him even if things don't go our way or expectation. Kapag nakikilala mo ang Diyos, kahit hindi sagutin ng Diyos ang panalangin mo, kahit hindi ito yung inaasahan mo, nagtitiwala ka pa rin. Kasi kilala mo yung pinagtitiwalaan mo. Nakukuha niyo po ba ako? Nakukuha niyo yung turo ni Elder Dan. At ang huli, we have limited perspective as to what's happening. Hindi natin alam lahat ng nangyayari. Limitado ang pagkakaalam natin. The finite cannot grasp the infinite. At ang sabi doon, but that's when faith works. Doon pumapasok ang pananampalataya. Kapag meron ka ng hindi maintindihan, hindi maunawaan, doon papasok ang faith. At kapag gumana ang faith, nagtitiwala ka lang sa isang Diyos na hindi nagbabago ng kanyang mga pangako. Ganon si Habakkuk eh. Balikan natin ha. Sa chapter 1, nagtatanong si Habakkuk, bakit mo hinahayaan ng injustice? Ang sagot ng Diyos, napakalayo. Napakalayo ng sagot ng Diyos. Ang sagot ng Diyos sa kanya, meron akong ginagawa na hindi mo nakikita. Ang tanong, ba't mo hinahayaan ng injustice? Pero ang sagot ng Diyos, meron akong ginagawa. Relax. May ginagawa ako. Hinahayaan ko lang yan. Actually, hindi nga sinabing hinahayaan lang eh. Pero meron akong ginagawa na hindi mo nakikita. Ang tanong niya sa pangalawa, ang complaint niya, bakit Babylonia? Bakit Babylonia? Malupit, marahas, at nakakatakot silang bansa. Kasi on the rise, nagiging empire na. Pero ang sagot ng Diyos, malayo na naman. Bakit Babylonia? Ang sagot, yung tinuro ni Pastor nakaraan, eto mangyayari sa Babylonia. Kung ano yung kahihinatnan ng masasama. Ang layo sa tanong, ng sagot. Di ba? Bakit ang Babylonia sasakop? Ang sagot sa kanya, eto mangyayari sa lahat ng masasama. Which speaking of Babylon. O ngayon sa chapter 3, sakop ko yung buong chapter 3, dito ipapakita natin kung paano si Habakkuk ay namangha sa mga plano ng Diyos kahit hindi niya nakikita. Ano sabi sa English? Though it will tarry, it will surely happen. Kahit ito yung magtatagal, ito'y mangyayari. Ganoon eh. Pero sabihin ko sa inyo hindi madali yung posisyon ni Habakkuk, pero nagtitiwala siya sa kabila ng mga tanong na malalayo ang sagot. Okay, tuloy po tayo. Sabi ni Pastor Totel, repent or be punished. Ang punto ni Pastor, sino ang pinagtitiwalaan mo? Kanino ka humahawa? Kanina ka humuhugot ng pagtitiwala? Sa Diyos ba? Sa worldly things ba? Sa pera? Sa karir mo? Whatever. At ang sunod yung tanong, our sins will be punished in His time if we do not repent. Kasi ang Babylonia, proud sila eh. Alam nila, masasakop nila ang Huda. Nagiging empire sila. Pero pinakita ng Lord kay Habakkuk na darating ang time, babagsak sila. The proud will fail, but the righteous shall live by faith. And ang huli, humility before God and faith in God's plan. The righteous shall live by faith, and the proud will fail. Punta po tayo sa chapter 3, yung ituturo ko po ngayon. Spoiler alert! Ang chapter 3 ay tumutukoy po kay Habakkuk na nagsasabi na kahit sinasabi ng Lord ang bagay na yon, hindi niya nakita yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa Huda. Hindi niya nakita yun. Natapos po ang Habakkuk, nung binasa niyo sabay-sabay kanina sa scripture reading, natapos ang Habakkuk na ang sabi niya, magtitiwala pa rin ako kay Yahweh, maghihintay pa rin ako kay Yahweh, pero walang sinabi doon na nakita niyang niligtas ang Huda.
He did not witness the salvation that God has promised. Yun po ang pag-aaralan natin eh. Pero makikita niyo po mamaya sa chapter 6, sa verses 16 to 19, kung ano yung response niya kahit malayong malayo ito. Backside of the story. Panahon ni Jeremiah na nagsalita si Habakuk. Ang sabi ni Jeremiah, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko sila. Hindi sinabi sa Habakuk yun masasakop kayo ng Huda. For how many years? Ma-exile sila. Sasakupin sila, i-destroy ang Huda, walang matitira para silang patag na lugar, para silang ilang na lugar. Ganun ang mangyayari sa Huda. Talagang giba. At ang matitirang buhay, dadalin doon, i-exile sa Babylon. Ilang taon sila nandun? Kung alam nyo, 70 years. Ang tanong, kung ikaw ay 30 years old nung napunta ka doon at 70 years ka nandun, tingin mo makakabalik ka pa? Not so sure. Maliban na lang kung doon ka ipapanganak sa Babylonia mismo, pagbalik mo sa Israel o sa Huda, matanda ka na. Pero hindi alang sinabi sa Bible na kung sino yung naipatapon ay siya rin nakabalik. Kasi nga 70 years eh. Pero eto ang sure. Sa aklat ng Ezra, Ezekiel at Nehemiah, nakabalik sila hindi. Nakabalik sila. So God has been faithful to His promises. Kaya lang 70 years. Iyon ang daranasin nila. Natupad yung promise eh. Natupad. Kaya lang hindi niya nakita. Pero tingnan natin yung response ni Habakuk mamaya. Pag-aralan natin yung verses 16 to 19 sa Roman numeral number 5 ng ating pag-aaralan. But bago yon, ito muna po ang ating questions and motivations. Sagutin nyo nga po, did God ever fail you? Sure. Pangalawa, have God answered your prayer lately? Sinagot na ba ng Diyos ang manalangin mo na pinag-pray lately? O tinugon na ba ng Diyos? O nag-iintay ka pa rin? O sumagot na ba ng no? Sumagot na ba ng yes? And lastly, ano naging tugon mo pagkatapos? Ulitin ko yung tanong. Binigo ka na ba ng Diyos sa panalangin mo? Pangalawa, sumagot na ba siya sa panalangin mo? At pangatlo, ano naging tugon mo pagkatapos? Balikan natin yung mamayang questions and motivations na yan. Okay, Roman numeral number 3, yung nasa handouts nyo. Verse 1 to 2, muna ang pag-aral natin. Hatiin natin sa 3 panalangin, katulad na nakalagay sa inyong mga handout. Prayers and praises. Ang sabi po dyan, ito'y panalangin ni Propeta Habakuk. Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Tandaan niyo po ang pinanggalingan natin sa chapter 2 ay sinasabi yung mangyayari sa masasama. Pero ang tanong niya doon, bakit ang Babylonia ang sasakop sa amin? Pero ang sagot ng Diyos, ito mangyayari sa masasama. Ang tugon ni Habakuk, Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. In English, renew them in our days. In your wrath, remember mercy. Balikan niyo po yung kanta. Lord, we have heard of your fame. We stand in awe of your wonderful things. Renew them in our days. In your wrath, remember mercy. In our time, make them known. Ulitin mo sa panahon namin. Ang sabi ho sa aklat na pinaghugutan namin, yung kinikwento ni Elder Ed, yung kay Pastor Derek na aklat, nakalimutan ko ang pamagat. Ang sabi ho doon, itong prayer na to ay pwede ring maging awit ni Habakuk sa Lord. Na ang naging response niya ay worship. So ang sabi ho dito, right response. Ang prayer ni Habakuk, ang naging right response ni Habakuk sa panahon ng suffering. Alam niyo po ba na ang suffering ay pangatlo sa binibigay sa mag-asawa? Alam niyo po ba yung una? Engagement ring, wedding ring, at ito na yung pangatlo, pag magkasama na kayo. Suffering. Okay, so in times of suffering, ang right response is prayer. Yun po ang naging tugon ni Habakuk. At iyon ang dapat nating ginagawa in times of confusion, in times of suffering, in times na hindi mo malaan kung ano ang direksyon ng Lord. In times na nalilito ka. In times na yung sample ni Elder Dan, hindi ko makalimutan yun eh. Sabi niya, paano kung nagkasakit ka? At yung budget mo ay ganito na lang, pero yung sakit mo umover sa pinapanalangin mo. Sabi mo 6 months lang, tapos yung budget mo 6 months lang, yung sakit mo nagpatuloy pa. Magagalit ka ba sa Lord?
o ang magiging right response mo ay ang prayer? Ito. Tandaan nyo ha, nakakatakot yung darating na Babylonia. Hindi mo alam kung anong pananakit ang gagawin nila, kung anong pagtotorture ang gagawin nila, kung mabubuhay ka ba o itatapong ka nila, kasama nila, bibihagin ka nila. At kung ikaw may mabuhay, binihag nila, anong gagawin sa'yo doon? Nakakatakot yun. Pero ang kanyang response is prayer. Hindi siya nag-react. Hindi siya nag-react na, Lord, bakit? Hindi. Nag-pray siya. At yun dapat ang response natin in times of suffering. Pangalawa, ano ang suffering effect? Ang suffering effect is either you get closer to God o tatalikod ka sa Kanya. Ganun lang ho kasimple. Mananatili ka sa Lord o tatalikod ka. Eto, kung halimbawa tumalikod ka sa Lord, pag-isipan nyo po kung halimbawa hindi tinugon ng Lord yung panalangin mo, pag-isipan nyo to. Tumalikod ka, sige, nagalit ka, nagtampo ka sa Lord. Ang tanong, may susulingan ka bang iba? Wala naman, di ba? So, ang dapat effect talaga ng suffering sa iyo ay lalo kang magtiwala sa Panginoon. Siya lang ang tutugon Siya lang ang makagagawa ng imposible. Sa panahon, although it will tarry, it will surely come. Kahit magtatagal, ito'y darating. Nakakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Hindi ho ako nagagalit. Katulad ng pagtuturo ko, may diin. Kasi salamat sa mga prayer, nauunawaan namin ang aming tinuturo. Pangatlo po, picking up, learning to respond to God prayerfully by means of worship. Kung ito man ay totoong awit, according kay Pastor Derek, kasi meron siyang pinaghugutan na isang salita na ang nakalagay na salita sa Hebrew o Greek word ay yung sela. Akala natin pangalan yun sa awit. Yung sela, S-E-L-A-H. Ang ibig sabihin daw nun ay maaaring hymn. So maaaring kanta yung verses 1 and 2. At ang sabi doon, nag-respond si Habakuk prayerfully through means of worship. Kaya pag kayo po'y umaawit, at salamat sa music team, na they also pray before. They would not go in here, they will not stand up here without praying. At salamat po, dahil ganun nila pinapahalaga ng pag-aawitan natin para dumaloy sa atin ng ganoong spirito ng pagsamba. At kaya pag kayo umaawit, mayroong pinatutunguhan yun sa puso mo, sa kaluluwa mo. And learn how to sing while you are devotioning. While you are devoting your time in prayer, umawit kayo sa Panginoon. At magugulat ka lang, tumutulo ang luha mo, nagugulat ka lang, may nararamdaman kang kagaanan. Kahit sintonado ka. Pero ang kailangan muna nating matutunan ay magbigay tayo ng oras sa Panginoon. At talagang damahin natin yung oras na yun sa Panginoon. Hallelujah. Next, letter B. Sa verse 2 tayo. Prayer of praise and petition. Hindi ho, gagaling ng mga nag-research ng mga ganito. Sa isang verse, ang dami nating nakukuha. Prayer, praise, and petition. Sabi yan, ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa sa panahon ng pagkapuot. Ang sabi ho dyan, God is in the works. When Habakkuk understands God, he responds with reverent fear. Ganito ho yan Ang response ni Habakkuk sa chapter 2 ay malayong malayo sa tanong niya. Pero, ang tugon ng Diyos na yun ay upang ipakita kay Habakuk kung ano yung dapat niyang makita. Hindi yung gusto niyang makita, kundi kung ano yung dapat makita ni Habakuk na ginagawa niya para sa Huda. Kaya nung nalaman ni Habakuk yun, nung narealize ni Habakuk yun, ang naging response niya, reverent fear, karapat dapat na pagkatakot sa Diyos. Yung parang, oh God, sorry Lord. Hindi ko nauunawaan, ako'y tao lamang. Dapat ko pala kayong pagtiwalaan at sambahin dahil sa inyong ginagawa para sa aming bayan. Ang punot dulo ng lahat ng to, mahal pa rin ng Diyos ang bayan ng Huda. Pero kailangan nilang dumaan sa gantong kalagayan para maunawaan nila kung ano yung pagkakasala nila. With reverent fear. Next, prayer and praise and petition pa rin. Renewal and revival. Ang sabi ho dyan, Habakuk prayed to God to renew it to them and revive His awesome deeds. Hangang-hanga si Habakuk sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. When he was in awe, he was amazed of how God works before.
Kaya nga sabi niya, ulitin mo ulit yung ginawa mo noon at gawin mo sa panahon namin ngayon. Alalahanin mo ang pagkahabag sa panahon ng pagkapuot. Sa sobra niyang amazement o paghanga, gusto niya gawin ulit ng Diyos sa panahon na yon. Pero ulitin ko, balikan ko yung spoiler alert kanina. Hindi niya natagpuan yun. Hindi niya nakita yun personally. Pero hiningi pa rin niya sa Lord. Gusto niyang matanaw ulit yung pagliligtas ng Panginoon na yon. Balanced perspective. Next. This teaches us to look at God, not just as merciful one, but a God of justice. Okay, sinabi ho dyan, in your wrath, remember mercy. Sa panahon ng pagkapuot, isipin mo ang kahabagan. Okay. Human nature, likas sa tao, na ang tinatanaw natin sa Diyos ay yung laging kabutihan niya. Tama po ba? Mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos, maunawain ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Pero nakakalimutan natin na ang Diyos ay merong galit, may pagkapuot, at merong judgment. Amen po ba? Nakakalimutan. Maging sa mga awitan natin, maraming mga kanta, ay kukunti pala ang kanta na nagpapatungkol sa yung parang hindi magandang aspeto ng Diyos. Halimbawa, ang kantang yung the wrath of God is satisfied. Pinakita doon na mayroong galit ang Diyos, na may pagkapuotang Diyos. Pero ang ibang, marami sa mga kanta is all about glorifying all the goodness and the positive side of God. Pero sa balancing perspektibo, dapat alam natin na hindi lang mahabagin ng Diyos, pwede rin siyang magalit. Okay, example, para mas maunawaan po natin. Let's take a look at the cross. Para saan ang cross? Ang cross ay para sa redemption ng ating sin. Para sa salvation nating lahat. Tama po ba? Pero nakakalimutan natin na kaya rin may cross ay para ipakita ng Diyos na galit siya sa kasalanan. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Double meaning ang cross. Para ipakita na hindi lang puro positive side ang pwede nating tingnan. Meron ding isang side na dapat nating katakutan para respetuhin ng Diyos. At yun yung ipinapakita sa verse 2 ng Habakuk. In your wrath, remember mercy. Sunod, letter C. C na po yan, nagkamali ako. Prayer of recollection. Punta tayo sa verses 3 hanggang 7. Ang sabi ho dyan, isa po ito sa mga history ng bansang Huda. Yung verses 3 to 7. Inalala to ni Habakuk. So, sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon ng paghihirap, merong pag-asa. Yun ang gustong ipunto. Sa verse 4, darating sang sinliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. He has power. Hope in suffering. Remember and recollect on how God worked in the past. Ito kasi problema isa pa ng tao. O kahit sa tao na rin tayo mag-usap. Yung ginawa mong siyam na mabuti, pag gumawa ka ng isang masama, ang maaalala ay yung masama. Ganon din ang tingin natin sa Diyos. Hindi lang nasagot ang panalangin mo, nakalimutan mo na lahat ng ginawang mabuti sa iyo ng Diyos. Human nature, is it? Iyon ho ang pinupunto natin dito. Hope in suffering. Alalahanin mo mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Think about His love. Think about His mercy. Think about His goodness. Yun ho ang ginawa ni Habakuk. Nag-relieve siya ng mga past experiences ng Israel at napatunayan niya, kumikilos ang Diyos. Kahit sa panahon ng kabagabagan, panahon ng hindi mo alam at walang kasiguraduhan, He works. Merong isang kantaw English yun nakalimutan ko yung title, pero ganun ang ibig sabihin alam ko you are working. Even though I know that you're working. Yun, yung kanta na yun. Nakalimutan ko yung pinaka-lyrics, pero even though I know that you're working. Yun ho ang kailangang matandaan natin. May nakakatanda ba? Nakalimutan ko yung pinaka-title Okay, tuloy tayo. Wala na naman. Okay, pangalawa, actively participating. Okay? Ang sabi ho dyan sa verses 3 to 7, God is not just an observer, but is directly involved in all events.
Hindi siya passive. Hindi siya yung nagpapatianod lang kung ano ang desisyon ng tao, kung ano ang pangyayari. Nandoon ang Diyos, alam niya kung ano ang nangyayari. Huwag mo sasabihin na, Lord, hindi mo kasi alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Wala kang alam sa pinagdadaanan namin. Hindi mo nararamdaman kung ano ang nararamdaman ko. No, He is not passive. He is directly involved. He's active. He is an active participant. And He is the one who is doing it all. Inaadya niya ang lahat ng pangyayari kasi alam niya sa dulo, ito ang makakabuti. Ito ang magtuturo sa iyo. Ito ang magpapalago sa iyo. Ito ang magpapalakas sa iyo. Ito ang magpapatatag sa iyo. O, sasabihin mo, bakit kailangan ko daanan ng lahat ng to? Only God knows. Kilala ka niya. Kilala niya tayo. At alam niya, pag dumaan ka dito, meron siyang ginagawa para sa iyo. Hindi para pahirapan ka, kundi para sa ikabubuti mo. Amen? Hindi nga. Amen? Gising pa. Okay. Maging yung kaparusahan ng Huda. Ulitin natin ha. 70 years ang kanilang daranasin. Pero bakit nila kailangan pagdaanan yun? Kasi kung babalikan natin yung mga hari ng Israel, ng Huda, napakasasamaan nila. Actually, kung nag-devotion kayo ngayon, si Hoas, hello, si nag-devotion na ngayon. Ang ganda ng simula niya. Nung namatay yung kanyang guide, bumalik siya sa dati. Tingnan niyo kung gaano kasama ang mga hari nung araw sa Israel. Kaya kailangan nilang pagdaanan to kasi ito yung justice ng Panginoon na kailangan ipaunawa sa kanila na God doesn't tolerate sins. Pero pagkatapos ng lahat ng to, nandun ang mercy ng Lord. Ulitin natin. Sabi ni Pastor, meron 3 T. Tandaan niyo ba yung 3 T? Merong trials, testing, and temptations. Lahat yan mararanasan natin bilang Kristiyano. At kailangan natin yun. Hindi pwedeng wala ka nun. Isang sample. Ang uod, ang caterpillar, bago siya maging isang butterfly, nasa isang kukun siya. Alam niyo ba kung gaano kahirap lumabas sa kukun na yon? Alam niyo po ba? Ako hindi ko alam kasi hindi ako uod. Pero sa termino na ginawa, sa experiment na ginawa, kapag iyong palay binuka mo nang hindi dapat ganong kadali, hindi bubuka yung kanyang pakpak. Kailangan niyang pagdaanan yung hirap na lumabas dun sa kukun na yon. Pag lumabas siya sa kukun, saka lang niya maibubuka. Kasi yung hirap na pinagdadaanan niya, may lumalabas daw na mga liquid sa kanyang katawan. At pag lumabas yung liquid na yon, nakakatulong yun para ibuka yung kanyang pakpak. At talagang habang sinasabi ko yun, dinedemonstrate ko talaga. At damang-daman nyo yung pagbuka ng pakpak. Pero ganun para maging butterfly siya, kailangan niyang pagdaanan yung hirap na yun. At para maging matatag kang Kristiyano, malago kang Kristiyano, kailangan dumaan tayo sa trial, testing, and temptation. Yes, salamat, nakukuha niyo po. At salamat sa mga nag-i-amen. Kasi alam ko, nararamdaman niyo at nararanasan niyo kung ano yung sinasabi natin. Na hindi dapat kinatatakutan ng testing and temptation. Maaring may testing ka ngayon, pero paano mo hinaharap? Meron bang joy? Meron bang hardship? Kung ano man yan, merong hope. Merong hope sa suffering. At higit po sa lahat, hindi nagpapabayaan ang Diyos kasi nariyan siya habang pinagdadaanan mo yan. I assure you. Sorry po kung medyo, pero hindi ako dapat, ang Lord po ang dapat mataas. Okay. The book of Habakkuk is a picture of God purifying His nation. And not a punitive type of action. Ito yung sinasabi ko. Dadaan sila sa kaparusahan, pero hindi ito pagpaparusa dahil galit ang Diyos. O dahil galit lang ang Diyos. Dahil galit lang ang Diyos. Ito ay purifying stage ng mga Israelita, ng mga taga-Huda. Pasensya na kung nagkakamali ako lagi. Ang Israel kasi ay Northern Kingdom. By that time na si Habakkuk ay nagsasalita, ang Israel po ay patag na. Sakop na sila ng Assyria. Pag sinabing Huda, Southern Kingdom, ito yung huling nasakop. At pag bumalik sila galing sa exile, Huda na lang po ang makakabalik at saka sila magiging tatawaging Israel na. As a nation na. Ito na yung pagdating ni Jesus na Huda na. Pero sila po ito Huda pa lang to, Southern Kingdom.
Ito ho ay paglilinis ng Diyos. Mamamatay ang lahat ng hindi dapat at pagdating sa exile, dun ipaparanas ng Diyos ang mercy niya habang sila. Alam niyo ho ba ang isang sikat na tao na nasa exile ng Babylonia? Magbigay nga kayo ng kilalang prophet? Si Daniel. Si Daniel po ay nasa panahon na nandun siya sa Babylonia. Kasama siya sa napatapon. Pero walang record na siya ay kasamang nakabalik. Pero nung time na yun, pinakita ng Lord ng kanyang mercy. Amen po ba? Lions den, tapos yung furnace sa kanyang tatlong kaibigan, di ba? Pinaramdam pa rin ng Diyos eh. Hindi naman sila pinabayaan kahit nandun sila sa panahon ng testing eh. And yun din ang mararanasan natin mga kapatid. Kahit sa panahon ng testing, God will never waver at us. He will never leave us alone. Mahirap nga lang, pero kailangan natin pagdaanan para matuto tayo sa gustong iparating sa atin ng Diyos. Kung ano gustong ipatanaw sa atin ng Diyos, hindi yung gusto lang nating makita. Tuloy po tayo. Next ano na tayo? Roman numeral number 4. Wrath and mercy, verses 8 hanggang 15. Seeing God in His fullness. Ito ho loving and knowing God, not just His love, because of His love, mercy, and grace, but also the other truth about Him, His wrath, anger, and judgment. Nung pinakita ng Diyos sa chapter 1 and 2, yung kanyang mga sagot na malalayo sa kanyang mga tanong, naunawaan ni Habakuk yung kabuuan ng Diyos. Ito siya, hindi lang siya puro kabutihan, hindi lang puro magaganda, meron ding dapat katakutan sa Panginoon. At yun din po ang kailangan nating maunawaan bilang mga Kristiyano. Seeing God in His fullness. A view of high God. Karapat dapat sambahin, karapat dapat dakilain. Karapat dapat bigyang kaluguran. Yung inawit kahapon sa youth ay karapat dapat na awitan, na purihin, na mahalin. Tama yun. Kahit ano pa man ang sitwasyon, kahit ano pa man ang pinapakita sa ng Diyos, fullness ng Lord. Next, the problem with us. Kagaya ng nasabi ko kanina, wanting only the best side of God and the comfort that we get and become disappointed and frustrated when God show His other side. Na pag di natugon ng panalangin ang response ng tao, lalayo na lang ako. Ayoko, nagtatampo ko sa iyo, Lord. Nawawalan ako ng gana sa iyo. Kaya nagagalit o kaya tumatalikod. Marami hong kaso sa iglesyang ito, kaya umalis ay dahil dun. Bukod sa natisod, merong mga panalangin hindi natugon, merong mga panalangin na hindi tama kasi. Sa panalangin pa lang mali na. Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay. Lord, pag ginawain mo ang kanyang buhay. Paano kung hindi yun ang gusto iparanas ng Diyos sa tao na yung kagad? Paano kung hindi yun ang gustong ipakita ng Diyos? Kasi kilala ng Lord yung pinagpre-pray mo. And before you pray for that person, may nakahanda ng plano ang Diyos pag nakilala niya ang Panginoon eh. Naku, kung ano ibig sabihin. Kaya kahit anong prayer natin, kung hindi ng kalooban ng Diyos at ito ang dapat niyang pagdaanan, so be it. Ang kailangan may paunawa sa Kanya, let Him understand your ways. Let Him understand your ways. Kung ano man ang plano mo, magtiwala at manalig pa rin siya sa iyo. Amen po ba? Tuloy po tayo. The cross signifies the mercy and wrath of God. Ganda po nun. Kasi baka ang puro nakikita natin, redemption, salvation, mercy, love, lahat, grace. Pero nakakalimutan natin, wrath of God din yun. May isang nag-suffer at nag-bear ng sins para tayo ay mabuhay. Siya yung naging condemned sa halip na tayo. At yun ho yung wrath of God na dinala ng Diyos. May isang nag-satisfy, may nag-propitiate para sa sins natin, para mawala ang galit ng Diyos sa atin at tayo ang maligtas. So the cross has double meaning. Next, in wrath, remember mercy. Sabi ni Habakuk doon, Lord, alalahanin mo kami sa panahon ng pagkapuot. Pero hindi ibig sabihin noon na ang Diyos ay makakalimutin. Ibig sabihin lang ho noon, gustong sabihin ni Habakuk na Lord, I hold on to your promise na hindi mo kami bibiguin kapag dumating na yung panahon o yung timeline mo, yung appointed time mo ng salvation para sa Huda. Hindi ho sinasabi na, Lord, pinapaalala ko lang sa'yo, alalahanin mo yung kabutihan mo, baka nakakalimutan mo, puro kagalit. Hindi ho yun. Ang sinasabi niya, Lord, I hold on to your promise. In your wrath, you will remember mercy. Kasi ho, baligtad eh. Ang tao ho ang madalas nakakalimot. Amen po ba? Ang tao po ang madalas nakakalimot.
Nakakalimutan niya ang grace ng Lord, nakakalimutan niya yung biyaya ng Diyos at mga pagpapala ng Diyos before, that we tend to turn away from Him, walk away from Him, dahil nakakalimutan natin ang Diyos. At bakit ba natin nakakalimutan ng Diyos? Kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Kanyang salita. Kasi nga wala tayong relasyon sa Kanya. At hanggang ngayon, pinupukpok pa rin natin na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay napaka-importante para manatili kang matatag. Kahapon kausap ko ang mga kabataan, may sumagot na isa doon, bakit kailangan ng devotion? Ang sabi noon, kasi ito yung kalakasan mo kapag wala ka sa church. And it is true. 6 days kang wala sa church. Paano kung houses mo ay Sunday din? Di parehong Sunday ka lumalakas. Monday to Saturday, wala ka ng lakas. At kailan mo ba matututunan na dapat ang devotion ay kahalagahan para tumatag ka? Yes, you can live without the word, but you cannot stay strong without it. Kaya kailangan natin yun eh. Kailangan mo nagbabasa. Kasi ano sasabihin mo sa kaaway pag inaatake ka? Ano ibabala mong salita ng Diyos? Kapag nanghihina ka in times of questions, we must remain steadfast. Pero kung inaatake ka ng kaaway, ano sasagot mo? If you cannot beat them, I'll join you. Yun ba sabihin mo sa kaaway? Hindi kita kayang talunin eh. Sasama na lang ako sa iyo. Ang Lord nga, tinutokso eh. Gutom na gutom, pagod na pagod. Pero lahat ng kayo sinagot, 3 galing sa Word of God. How much more of us if you are not devoting your time sa Panginoon? Mahalaga po yun. It is our strength. At lagi ko ipupunto sa mga hanggang ngayon na ayaw pa rin sumunod. Either you suffer in pain or suffer strong. Isasampal talaga sa'yo ng kaaway yan. Ikaw kasi hindi ka nagbabasa, kaya ngayon mahina ka. Baka ang kaaway pa magdala ng Bible sa'yo at sampal sa mukha mo. Hindi ka kasi nagbabasa eh. Hindi ka kasi tumutugon. Kailangan mo ng lakas eh. Kung ang isang may sakit nga, kailangan ng gamot at iinom ng gamot yun para gumaling siya. Ito pa kaya? Ito pa kaya? Church, he hold on to the promise because he knows God theologically. Alam niya, hindi bibigo ang Diyos kahit kailan. Sa verses 8 to 15, isinalarawan dyan kung sino ang Diyos. At eto siya. He is a warrior and defender. Ang sabi ho dyan sa verses 8, nagagal ka ba sa mga ilog, pati ba sa mga dagat, nanginginit ka? He rides, nakasakay ka sa ulap. Verse 9, binunot mo ang espada o suksukan ng iyong busog at inihanda mo ang iyong pana, bow and arrow. Nakita ka ng mga bundok at sila'y nanginig, bumuhos ang maraming ulan. Umahon ang tubig mula sa kalaliman, dumating ang naglalakihang alon. Ang araw at buwan ay di sumikat dahil sa bilis ng iyong pana at sibat. He is a warrior and defender. Ano ho ibig sabihin ng 8 to 15? Simple. Nirelieve ni Habakuk ang history ng Israel nung pinagtatanggol niya at ipinaglalaban niya ang Israel. Punta lang tayo kay Moses. Gaano kadaming labanan ang hinarap ng Israelita mula paglabas ng Ehipto hanggang makarating sila sa Promised Land? Mabibilang niyo ba sa kamay? Hindi. Pero ang miracles ba? Mas marami. Lahat yun gawa ng Diyos para ipakita sa kanila na He is their warrior and defender. He part the Red Sea. Naglabas ng tubig mula sa bato. Nakatawid sila sa ilog Jordan kasama ang kaba ng tipan na natuyo yung ilog. Bumagsak ang Jericho without even fighting. Ano pa? Napakarami pa. God fought for them. At ito yung binalik ni Habakuk sa kanyang alaala. At nung na-realize niya to, oh God, ikaw pala ang warrior and defender namin. Kakampi ka namin, hindi ka pala namin kalaban. Kahit impending yung mangyayari sa Babylonia na pagsakop sa kanila, hindi ka namin kalaban. Oo, nakakatakot to. Grabe. Grabe yung panginginig siguro sa takot. Pero ang sinasabi niya, when he relived yung history ng Israel, natanto niya, ipakikipaglaban pa rin sila ng Diyos. Hindi nga lang nung oras na yon. Pero he stand confident at trust sa Panginoon. Sabi ho kasi, after 70 years, muli silang ibabangon ng Diyos. Pero hindi sinabi kay Habakuk kung ilang taon ha.
Ulitin ko, hindi sinabi kay Habakuk na 70 years silang mabibihag. Pero si Habakuk, kahit hindi niya alam yon, he stand firm. He remain steadfast. Okay, tuloy. Sabi sa Panaghoy 3:31-33, at gusto ko ho, damhin nyo yung sinasabi dito. Mahabagin si Yahweh at di niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. The book of Hebrews says, kung tayo man ay pinapalo, yun ay dahil tinuturing tayong anak. Hindi po ba masarap sa pakinggan ito? Nakakaranas ka ng hirap, parusa. Sila Abby, si Ira, namatayan sila. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto ng Diyos ang nangyayari. May gusto siyang iparamdam, iparating, gusto niyang iparaanin sa iyo doon para mangyari yung gusto niyang pangyarin sa buhay mo. Sabi sa verse 3, hindi niya ikinututuwang tayo saktan o pahirapan. Pero sa kabila ng pagpaparusan niya, mahal niya pa rin tayo. Sino ba yung namamalo dito na galit? Pero pagkatapos ay alam niya, pagmamahal pa rin yung ginawa niya sa kanyang anak. Tama po ba? Ganun po ang Diyos. Ganun po ang Diyos. At salamat sa verse na ito. Panaghoy po ito ha. Sulat po ito ni Jeremiah, Lamentations. Sa kabila ng kanyang hinagpis dahil sa ginagawa ng mga taga-Huda nung panahon na hindi pinakikinggan yung kanyang mga prophecies, nasabi niya to. Rest, rejoice, and rise. Roman numeral number 5. Verses 16-19 na tayo. Gusto ko maging encouragement ang bagay nito. Sabi kasi ni Elder Dan, wala kaming lesson na para mag-encourage sa inyo. Totoo naman po yun expository kasi tayo. Pero sa kabila nito, gusto nating matuto tayong ma-encourage sa kabila nung dapat ma-encourage tayo ng tama. Hindi para palakasin ang loob lang natin, para umatin ka lang ulit. Kundi ma-encourage ka because you're growing. Nakukuha niyo ibig sabihin. Rest, rejoice, and rise. Sabi ho dito sa prayers in pain, yun daw ho, ang isang ibig sabihin ng salitang lament o yung nananaghoy na sa ibig salita nananaghoy, umiiyak ng todo, yung sobra yung kalungkutan, nagdadalamhati. Ang ibig sabihin daw ho nun is prayers in pain. Pero pag ikaw ay naglalament, nag-equals to sa trust and nagbi-build ng faith. Ganda po nun. Iniiyak mo sa Panginoon lahat ng hirap at pagdurusa mo, pero habang iniiyak mo yun, alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos na balang araw tutugunin yung panalangin mo. And at the same time, habang ikaw ay nag-iintay, yung pananampalataya mo tumataas. Amen po ba? Okay, maaring mahirap sa ngayon, pero sasabihin ko sa inyo, the Lord is with you while you are stepping. Hindi ho ito yung basta bubuhatin ka ng Lord, aakayin ka ng Lord. The Lord is in front of you, the Lord is beside you, the Lord is, sa likod, behind you. Salamat po, salamat. Okay. Isa pa. 2 verses, o 2 chapters, Psalms 13, Psalms 55. Pasadahan ko lang ho. Psalms 13, example of trusting during pain. Hindi ho lahat ng salmo o lahat ng awit, yung sa aklat ng awit, ay si David lahat yun. Hindi natin alam kung sino yun. Nandyan si Asaph, nandyan si David, at yung iba, hindi ko alam kung sino. Pero kung sino man sumulat ng chapter 13 ng Psalm, sinasabi lang dito na hirap siya. Pero sa kabila nun, sinasabi niya, nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Kung babasahin niyo po yung chapter 13, magandang pagbulay-bulayan niyo, lalo pag dumadaan kayo sa hirap ng sitwasyon. Kahit napakahirap ng sitwasyon, nagtiwala siya. Psalms 55, isinabi naman dito na ang mga kaaway ay pasugod na sa kanya. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaaway, ng kanyang mga kalaban. Pero sa huli, sinabi niya, trust and confidence ay sa Lord pa rin niya kukuhanin. Paano mo masasabi yun sa gitna ng problema? Paano mo masasabi yun sa gitna na ikaw ay hirap na hirap at may pinagdadaan ng parang kahit ang tao hindi masusolusyonan? Yung para bang patong-patong na lahat, katatapos lang ng isa, meron na naman. Paano mo masasabing magtitiwala ka sa Panginoon? Pero I want you to read that verse on your devotions. Minsan,
tingnan nyo, ano ulit yung sinabi nung topic ng linggo? Psalms 13, basahin nyo, awit 55. Balikan nyo ho. At sasabihin ko ho sa inyo, kakaiba ho yung magiging epekto sa inyo nito habang kayo dumadaan sa ganyang sitwasyon. Tuloy po tayo. Okay, rest. Rest. Ayaw. Ayaw gumana ng rest. Ayan, rest. Ito ho yung una, rest, rejoice, and rise. Ang ibig sabihin ho ng rest ay remembering all God's promises through His words and renewing our trust and confidence in Him. Pag sinabing mamahinga ka, it's just another way of saying, relax, kalma, chill. Kasi may pangako ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Balikan mo ang lahat ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Rest. Yun ang pinagawa eh. Basahin natin 16. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig, nangatal ang mga labi ko, nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. May adjective. Mapayapa. Rest. Peacefully, I will wait. Patiently, I will wait. Yun ang sinabi ni Habakuk eh. Remembering all God's promises through His words. Uulitin ko. Ang layo ng sagot ng Diyos sa lahat ng tanong ni Habakuk. Pero kaya gano'n ang sagot niya, kasi yun ang dapat makita ni Habakuk. At nung natutunan to ni Habakuk, he rests. He patiently waits. Relax. Chill. Huwag kang matakot. Hebrews 13:5, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. And all he could say is he will patiently wait for the Lord's appointed time. Totoo po, nakakatakot naman talaga ang mangyayari. At hindi madali ang pinagdadaan ng isang tao habang nasa sitwasyon siya. Ako ho ay isang taong mainipin. Lahat ata ng lalaki. Amen? Lalo pag iniintay ang asawa sa palengke. Mainipin ako. Minsan ho, nasiraan kami ng sasakyan sa katedral. Kami nagsimba. Charot. Doon namin pinark yung sasakyan. Baka naman naniwala, ay charot, doon pala doon kami nagparada sa sasakyan na malengke kami. Proud kami. Dami namin dala naka-stroller pa kami, may bayong kami. Pagdating namin doon, namasahe kami pa uwi kasi ayaw umandar sa sasakyan. Pag uwi namin, kitang-kita nung asawa ko yung sabi niya, alam ko natetension ka. Yung parang nakaupo ka sa tricycle pero di ka nakasandal. Tapos yung upo mo, yung parang kang gusto mo nang bumaba, mauna sa tricycle. Kasi gusto mo makauwi, tatawag ka ng mekaniko para puntahan yung sasakyan. Sabi niya, alam ko natetension ka. Pero sa totoo lang, nasa isip ko, natetension ako pero ayoko ipakita sa kanya. So sa akin, parang yun, hindi obvious to. Hindi ako kita ng asawa ko, natetension ako. Pero alam niya, tensyonado ako. Gusto kong makabalik agad sa katedral kasama yung mekaniko. Ang ginawa pa niya pag uwi, nilinis yung isda, nilinis yung baboy. Ano ba ito? Nagdali na nga ako. Ganun pa ang ginawa niya. Tapos sabi niya, nakamotor kami pagbalik, yung motor niya. Kasi siya magdadrive pa uwi kung umandar o kung kasama yung mekaniko. Sabi niya, puntahan muna natin sa sakyan. Saka tayo tumawag ng mekaniko. Tanong niyo saan ka, ano nangyari? Hindi niyo pa rin nahulaan, ano? Umandar yung sasakyan. Umandar yung sasakyan. Sa isip ko, thank you Lord. Pero ang nasa isip ko nun, ba't nga ba hindi ako nagtiwala muna na pwedeng umandar to pagbalik namin? Naiuwi ko sa sasakyan. Naiuwi namin sa sasakyan pag uwi namin. At hanggang ngayon, di namin nagagamit kasi nga, pag umandar siya at huminto, di taandar. Pero nakauwi kami. Sabi lang sa akin ng asawa, ikaw kasi natetension ka kagad eh. Di ba? Simple lang yung example na yun. Paano pag dumadaan ka pa sa matinding pagsubok? Pero ang sabi doon, rest, relax, chill, kalma. Okay. Ang ganda na example, no? Pero at least natawa kayo. Kasi lagpas na ako sa oras. Pero wala pa ako isang oras, ha? Wala pa ako isang oras! Okay. Yung youth nga kahapon sa kalating oras, baka masama loob sa akin ni Abiw, Okay, next. Trembling and shaking. Trembling and shaking. Ang sabi ho doon, narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang mga labi ko, nanghina ang aking mga buto. Ito ho yung naramdaman ni Habakuk. Nung binalikan niya ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa Huda.
para sa Israel. As if He witnessed it personally. Tanong ko sa inyo, may ginawa bang mabuti ang Diyos sa buhay niyo na malaking malaki? Meron ba kayong ipapatotoo sa buhay niyo minsan kung ano ang ginawa sa inyo ng Diyos? Amen! Pag binalikan mo yun, maiiyak ka na lang at sasabihin mo, glory to God. Bakit ko sinisigaw yun? Kasi ang human nature, magkamali lang ng isa ang Diyos sa atin, nakakalimot tayo. Pero when Habakkuk relieved, binalikan niya, he refreshed his memory sa lahat ng mga history. Ito, naging tugon niya, nanginig ang aking laman, tumagos sa aking buto. Ganun pala ang ginagawa ng Diyos noon na gusto kong ulitin niya sa panahon na to. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi niya na-witness to. Pero ganun na lang ang response ng kanyang katawan. Nanginig ang aking laman, tumagos sa aking buto. Nahihintahin kong mapayapa ang pagliligtas ng Panginoon. Ano yung hinihingi mo sa Panginoon na hindi niya tinutugon hanggang sa ngayon? Ano yung pinagpre-pray mo na hanggang ngayon wala pa rin kahit isang senyales na tutugon din ng Panginoon? Nagsasawa ka na ba? Did God ever fail you? Habakkuk, hindi niya na-witness. Pero parang na-witness niya sa tugon niyang ito. Our response to the trials and testing we are facing depends on our relationship to God. Ganda po nun. At babalikan ko na may devotion. Nakasalalay sa pagbabasa ng salita ng Diyos at relasyon mo sa Kanya kung paano ka magre-response o magre-react kapag ikaw ay may problema. Kapag ikaw ay may pinagdadaan ng problema. O eto, siste, sabi ko sa mga kabataan kahapon, ang responsive at reactive ay dalawang magkaibang bagay. Kapag ikaw ay nagre-respond, it's a positive. Positive yun. Pag ikaw ay nagre-react, negatibo yun. So, pag ikaw ay may problema, ikaw ba ay nagre-react o nagre-respond sa Panginoon? Paano ang ginamit ko hong salita ay response. Ibig sabihin, yung action mo, positive. Nakadepende kung paano ang relasyon mo sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay nag-react sa isang problema, ibig sabihin lang nun, hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo at sinasampalatayanan mo. Di ba kapag nakakabantay sa pelikula, may nagbalita sa isang tao na isinumbong ka nito, ng taong to, ng best friend mo. Ano sasagot mo? Hindi niya magagawa yun. Best friend ko yung, kilala ko yung tao na yun eh. Di ba may mga ganun tayong eksenang napapanood? Hindi dapat ganun din ang pagkakakilala sa Diyos. Kahit pag dumadaan tayo sa pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan niya ako habang dumadaan ako dito hanggang mapagtagumpayan ko. We must not be dictated by the situation, but the relationship we have in Christ. Hindi ang sitwasyon ng makapaghihiwalay sa atin. Hindi ang anumang hirap, sakit, o kahit ano paman ang sisira sa relasyon natin. Ang relasyon ang mas mananaig. Amen po ba? Okay, and the last one, pangalawa, rest and rejoice. Verse 18, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Gustong-gusto ko yung salita na to. Rejoice in the God of my salvation. Saan siya na-rejoice? Kay God ng kanyang kaligtasan. Sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Pag sinabi nun, rejoicing despite the situation. You look at God, not on the situation. Natandaan niyo ba yung binasa natin kay Eliseo? Nung pinaligiran sila ng mga hukbo ng Damascus ba yun? Kung ako nagkakamali. Ano ang panalangin niya para sa kanyang assistant na si Jesse? Kung nabasa niyo po. Ano ang panalangin niya? Panginoon, open the eyes of my servant. Ano nakita niya? Nakapaligid yung hukbong apoy ng Diyos sa kabundukan. Sabihin, may warrior and defender ang Israel, ang oras na yun sa Eliseo. Kapag binuksan ng Diyos ang iyong mga mata, you will not see the situation, but you only see God. Minsan hilingin mo yun sa Lord. Lord, gusto kong magkaroon ng kagalakan sa panahon na ito. At yun ang sinabi ni Habakkuk eh. Ang sabi niya sa verse 18, ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. The joy of my salvation. Ang God na hindi ako bibiguin. Sabi diyan, joy from the Holy Spirit.
kumikilos ang banal na spirito. Saan ang gagaling? Sa puso, coming from the relationship or rooted because of the relationship we have in Christ. At tandaan niyo yung isang verse sa Bible, sa Romans yata o sa Corinthians, na hindi tayo sanay manalangin, pero ang banal na spirito ang kumikilos when we are groaning in pain. Siya yung nagbubuka ng ating mga bibig pag meron tayong hindi masabi sa Diyos na mga gusto nating sabihin sa pamamagitan nyo ng banal na spirito. At minsan, pag kumilos ang banal na spirito, you cannot stop. You cannot stop praying. You cannot stop your tears from flowing. Kumikilos lang. At ang ibig sabihin nun, you are trusting. You are depending on God alone. Joy from the Holy Spirit. Sabi nila, ang mga Pilipino ay masayahin sa gitna ng kalamidad. Pero mas masayahin ang Kristiyano sa gitna ng mga kalamidad at pagsubok. Kasi meron tayong joy from the Holy Spirit. Rooting from the God of our salvation. Amen. Amen. Determination and will. Yung statement po na to, kung titingnan nyo kahit sa ang salin, ito ho ay naka-future tense. I will. Ako'y mananalig. Hindi ho sinabing, I rejoiced. Hindi sinabing nananalig ako. Ang sinabi ho dyan, I will rejoice in the God of my salvation. Ibig sabihin nun, decided, determined ang will ni Habakuk na siya'y magagalak no matter what. Kaya niyo ho bang desisyonan yun? Hindi natin kaya mag-isa. Pero sa pamagitan ng pagkilos at gawa ng Panginoon, kaya natin yun dahil may relasyon tayo sa Diyos. The very best example, si Paul. Si Paul. Sino ho ang magsasabi na si Joy ay merong joy of his salvation? Si Paul ay merong joy of his salvation, of God's salvation. Siya nga yung pinakamadalas na nakukulong. Siya nga yung madalas nahihirapan. Siya yung madalas kung ano-anong hirap sa buhay dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Siya yung nahihirapan, pero tingnan niyo po lalo sa Thessalonians, ang sa mga, Thessalonians, maggalak kayong lagi. Sa Colossians, rejoice. At sa Thessalonians, ilang beses na sinabi yung rejoice. Siya yung nagsasabing rejoice. Siya yung hirap na hirap. Di ba ironic? Pero siya kasi, ang mata niya naka-fix kay Jesus. May relasyon siya kay Jesus. Kaya nga sabi natin, hindi tayo nakadepende sa sitwasyon, nakadepende tayo sa Diyos. Ironic Paano niya sasabihin yun? Siya yung lumutang-lutang sa dagat ng ilang araw. Siya yung hinagupit ng ilang beses, kinulong, pinahirapan. Pero sa kabila nun, sabi niya, rejoice. Di ba siya yung pinaka-best example? Ang dami nating maranasan, ang dapat sabihin natin, rejoice. At yun ang sinabi ni Habakuk, determined ang kanyang puso na siya ay mananalig at magsasaya sa kaligtasan na bigay sa kanya ng Diyos. And let us be like Paul. No matter what the situation is, look at God, the author and finisher of our faith. Next. Sabi sa 1 Pedro 1:6, ito'y dapat niyo ikagalak, talking about the trials. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kasama talaga. Kasama talaga. Sa paghihirap natin, kasama talaga ang testing sa buhay natin. Pero ang sabi doon, we have to rejoice. Yun din ang payo ng Bible. At sinama ko yung title. Sa 2 Peter 1 Peter 4:12-13, sinama ko yung title. Ano hong title? Pagtitiis ng Kristiyano, ibig sabihin kasama talaga. At ang sabi dyan, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong daranasin na para bang ito'y di pangkaraniwan. So, ibig sabihin, it's an ordinary thing sa isang Kristiyano na makaranas ng testing and trials. Sa halip, rejoice. Sumagalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Kapag nalubos na ang inyong kagalakan sa paghahayag ng kanyang kaluwalhatian, in English, His glory and my good. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian, magtiis ka. Perseverance of saints. Magtiis ka. At mapupunta sa atin yung pag nahayag na, ito'y para sa ating kapakinabangan. His glory and my good. Kung di nyo na-appreciate yung kanta, napakaganda ho nung sinasabi ng awit na yun.
And last, rise. Ibig sabihin nun ito, draw strength. To be strong and enduring in the difficult moments. Pag sinabi mo enduring, nagtitiis. Nagtsatsaga sa panahon ng mga difficult moments. Ako ho sorry, not me. Kapag nagda-diet ka, maraming masasarap na pagkain nang hindi mo dapat kainin. Tama po ba? Kasi nga, nagda-diet ka. Pero gusto mo ma-achieve yung ganong timbang, so kailangan mo magtiis. O in English, you have to endure. So si Kuya Eric ay nakailang lemon na naubos, pero hindi ang timbang ang bumaba, kundi yung lemon ang naubos. Di ba? Enduring. Nagtitiis, nagtsatsaga. Never changing. Our God will remain the same today and forever. Same, yesterday, today, baligtad. Yesterday, today, and forever. Hindi po ito 224. Alam niyo ba yun? Hindi nakarelate. Alam niyo ba ito 224? Today, tomorrow, and forever. Ang sabi doon, maski kahapon, maski nakaraan, ngayon, at magpakailanman. Hindi si Mel Chanco, kundi ang Diyos ay hindi nagbabago. Ano ngayon ang meron sa atin ito nung kahulugan ng yesterday, today, and forever? Ano man ang mangyari, mananatili ang Diyos sa pangako niya sa atin. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ka niya iiwan. Ano man ang pinagdadaanan mo, kasama mo siya. Pero kailangan natin mag-endure because He will give us strength. Yun ang sinabi. Verse 19, ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas. Tumatakbo ako sa bilis ng usa at iniingat ang ligtas kahit sa kabundukan. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi yun? Hindi niya na-witness yun. Because nagtitiwala siya sa Diyos. Finished. Period. Nagtitiwala sa Diyos, bibigyan siya ng lakas ng isang Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. At ang huli, God is not all about performing or impressing us. Hindi siya nagpapakitang gilas sa iyo. Hindi niya pinakikitang, ako ang Diyos mo, makapangyarihan ako, hindi doon. Ang gusto niyang ipakita, tutulungan kanyang tapusin yung nilalakad mong pagsubok hanggang ma-overcome natin yun. Hello? Are you with me? Gising pa po ba kayo? Hindi niya tayo iiwan. He will help us until we overcome. Hindi tayo yung tipo na para matuto kang mag-bike, hahawakan ng Lord yung likuran ng upuan. Sige, kasama mo ako. Saan tayo pupunta sa Alphamart? O sige, hanggang Alphamart, nakayuko ka. Hanggang makabalik. Hindi. Ano ginagawa ng mga nagtuturo mag-bike? Sinungaling. Andyan ako sa likod mo, andyan ako sa likod mo. Kasi para malaman ng bata na kasama ka niya. Pero totoo, sanay ka nang mag-bike eh. Di ba? Tapos pag nag-semplang, sabi mo na sa likod kita Pero kailangan niya matutunan yun. Di ba? Kailangan niya mag-semplang. Sino ho dito natutong mag-bike na hindi nagsesemplang? Di ba? Galing. Perfect ka, ikaw na. Hindi, joke lang. Pero salamat kung ganun. Pero makakaranas ka ng pagkagaganon. Di ba? Kasi kailangan maranasan yung pain hanggang matuto ka. At alam niyo po ba si Dom? Hanggang ngayon, di pa rin sanay mag-bike. Nasira yung bike na hindi natuto. Okay. Punta tayo dito. Balik tayo kay Elder Dan. Psalm 73:26 says, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sa mga hindi nakakaalam, ikikwento ko ulit. Nung nakunan ho si Linda ng pangalawa, kasi pangatlo nga si Dom, nakunan si Linda ng pangalawa, nasa ospital kami, dala ko lagi yung Bible ko nga, di-devotion pa rin ako. Pero nung hindi nga naligtas yung pangalawa, kailangan putol yung isang tubo niya kasi doon nag-stuck yung egg. Hindi ako nag-devotion for 2 days. Ngayon, nung pangatlong araw, nagbukas ako ng Bible. Kasi galit ako sa Diyos, nainis ako. Bakit ganito? Hindi kami magkaanak. Nung binuksan ko yung Bible, itong 73. One of my favorite verses talaga. Kung babasahin niyo yung 73, kung ito man talaga kay Asaph, ang sinasabi ho doon, pinakikita niya bakit ang masasama nagtatagumpay, ang mayayaman lalong nagpapakayaman, ang masama lalong gumiginhawa, pero yung mabubuti sumusunod sa iyo parang nagsasuffer pa. Pero sa may bandang dulo ng verse, ipinaunawa sa kanya ng Lord ang katapusan ng masasama. Just like Babylon. Nung sinabi sa chapter 2, ito ang kahahantungan ng masasama. At ang naging ending lang ni Asaph doon, magpupuris sa Panginoon. At ito yung sinabi niya.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon, kung anong pagsubok meron pinararan sa inyo, Panginoon. Baka wala kang problema ngayon, kaya payapa ang sailing mo. Pero ito sabihin ko sa inyo, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. You will only realize that Christ is all you need when Christ is all you have. Simple? Hindi. Napakaganda ho nung sinasabi nito. Kapag ang Diyos lang pag walang-wala ka na ng lahat ng bagay, at ang Diyos lang ang pinananaligan mo, marirealize mo, sapat na pala ang Diyos. Sapat na pala ang Diyos. Si Kristo ay sapat na. Balikan po natin yung question and motivation kanina sa response and action. Did God ever fail you? Ang sagot po dyan, merong mga pagkakataon na binibigo ka ng Diyos. Amen. Meron. Kasi hindi lahat ng hinihiling mo ay para sa iyo. What is God's answer to your prayer lately? Oo, hindi, o maghintay ka. Pero paano kung hindi ang sagot sa iyo ng Diyos? Ang sabi diyan, how will you respond if God doesn't answer your prayer or your expectation? Ang dapat kong sagot diyan, I will remain steadfast in your promise. Hello church, are you with me? May papakita ko akong 2 lyrics ng kanta. Ang sabi ho dyan, nakita ko ang kadakilaan ng Diyos na pinakita o ihinihayag sa pamamagitan ni Kristo. At habang nakikilala ko siya, lalo akong nakokontento. At kapag tumanaw ako sa kanyang kagandahan, na dapat ko namang talagang iyon ang matanaw ko sa kanya, ang nakikita ko lang ay yung kanyang kadakilaan na para sa aking kabutihan. When I see Him as I should, for my eyes are lifted upward for His glory and my good. At ito ang isang parting words na sabi ko sa inyo, bago natin to awitin. Merong pag-asa sa lahat ng pagsubok dahil makapagtitiwala ako sa Diyos. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. Hindi sinabi doon na aalisin niya. Ang sabi doon, He will help me bear the thorn. Kung ano man yung tinik sa aking kalamnan, tutulungan lang ako ng Diyos kung paano dalhin yun. Kaya ang sabi doon, sa pamagitan ng panampalataya, magtitiwala ako sa Diyos. At sa isang lugar o isang daan na hindi ko nauunawaan, alam ko kumikilos ang Diyos para sa kanyang kadakilaan at para sa aking kabutihan. Amen po ba? It speaks of our topic. It speaks of our topic. Hindi mo maunawaan. Pero ito yung nais ipaunawa sa iyo ng Diyos. San? Pwede na. Tayo po tumayong lahat and let's sing the song. At kung sino man po ang tithes and